question. Attorney, gusto ko yung naging takbuhan ng may 7 oras na pananatili po ng 18 sundalo, mga officer dyan. Ang na-observe ko po ay very exhaustive yung mga pagtatanong ng mga investigators. At sinagot naman lahat nila. Pero hindi pa kami natapos. No? That's how in-depth the exercise was. So hihintayin namin ulit yung schedule na sasabihin ng NBI para sa continuation. Sir, ang sabi po meron po mga ilang natapos na at yung iba po ay pinibahan na po ng ilan sa 18 Marines. Pero meron pong iba na hindi po pumirma. Bakit po gano'n, sir? Hindi, actually hindi pa kasi tapos yung proseso. May mga pumirma pero meron pang supplement na mga katanungan. So parang hindi pa kontento yung mga investigators. Kaya babalik pa kami. Buo po kayong babalik, sir? 18 po kayong babalik next time? Oo, hindi pa nila masabi kung kailan. No? So hihintayin lang po namin yung sabtina nila. Okay? Attorney, bali lahat ng 18 sumalang sa one-on-one interview, bali nakulangan lang sa sagot yung NBI, kaya ipapatawag kayo nila, tama? Hindi naman nakulangan ng sagot, pero hindi pa tapos yung pagtatanong nila. Okay. Pero sir, lahat ng 18 sumalang, ano? Yes, sabay-sabay po sila. Iba-ibang opisina, iba-ibang kwarto. Ina-isolate ang bawat isa. So ano yung initial assessment ng NBI na mga identification card pa lang yung meron tayo or even pictures nun? Kasi sabi mo di ba wala na si Salvi ko dito sa Philippines, so mahirap na kumuha ng certificate of Employment. No? So okay lang ba sa kanila yun na ano yung initial ang reaction? So, yun yung isang hurdle namin dahil yung contract, certificate of employment, mahirap makakuha dahil wala na si Saltico. So yung ID naman nila ay kinonfiscate noong na-terminate sila last December 30, yung iba January 18. No? Pero may mga ipinakita kaming ibang mga pruweba na empleyado talaga sila ni Saldico. Halimbawa, yung mga litrato, nakasama nila si Saldico, may mga resibo na pagbili nila ng mga maleta na nakapangalan kay Saldico. Mga ganun po, no? Iba-ibang, kaya mahaba po yung naging proseso dahil hinihimay-himay ng mga investigators yung iba't ibang mga issue. For you, sir, was it too much yung pagtatanong? You mentioned it was exhaustive. Okay lang po. Kaya nga masaya kami na meron pang susunod na mga araw na ipagpapatuloy ito. Gaya ng sabi naman namin noon, kaya naman lumabas ito dahil gusto nating ilabas ang katotohanan. Sa inyo pong isipan po, attorney, ano po yung na-achieve po ng 18 dating sundalo sa kanilang pagsalang sa pagkatanong sa NBI? Ano po yung na-achieve po nila ngayon? Well, yung hindi pa natin masabi kung anong na-achieve, no? Kasi it's up to the investigators up to what extent they want to examine the credibility of these witnesses. So siguro pag natapos na yung exercise, malalaman po natin kasi isusumiti nila sa ombudsman yan. Sir, you mentioned Secretary Amela Pangandaman. In your own words kanina, direkta siya tumanggap Yes. ng iba. Do you have evidence on that na mapapatunayan nga natin? Yun nga eyewitnesses ang mga ito. So nakita nila na ang gamit ni Secretary Pangandaman ay isang Mercedes na sasakyan at siya mismo ang nandoon at sila ang nagkarga itong mga witnesses natin. No? So eyewitnesses kasi ito. Parang may nakita siyang sinaksak. So wala naman siyang documentary evidence na magsasabing sinaksak siya. Ang sinasabi lang niya yung nakita niya. What these witnesses were able to perceive with their own senses. Sir, apart from Pangandaman, sir, sino po yung talagang rekta na binigyan ng mga suitcases? Yung napangalanan sa affidavit nila, How many ang rektang nakita nila at hindi nakita? hindi sila nagsabi, hindi sila nagbanggit ng isang individual na hindi nila nakita. Lahat halos nakita.
Among them, sir, sino sa mga kapatid natin na ex-Marines at sundalo na nagbigay mismo kay Pangandaman? Please raise your hand. Sa kanila, sir, sorry. If you don't mind. Sorry, Hindi sila, apologies. sa NBI, sinagot nila yan. Okay. Sir, pero ilan po ba ang nagpadala? Dalawa po ng dalawang meetings na sinalaban ay sa former budget secretary. Para doon ang maalala. And ilan po yung nagdala, sir? Ilan po sa 18 Marines? Parang dalawa sila. Kasi, Dalawa. kinuha yun ni Secretary Pangandaman sa Horizon. So yung unit ni Congressman Saldico sa 56th floor. So ibinaba lang nila, dinala sa basement, sinakay sa sasakyan ni Secretary Pangandaman. Kailan po ito nangyari? I can't remember. No? Pero sila ang nagsagot naman dyan kanina kung kailan nangyari. Sir po, What month po? Hindi ko maalala. This year. Hindi naman this year. Mga 2024 siguro yan o 2025. Sir, bukod sa identification, employment evidence, ano pa po yung pinasa natin today sa NBI? Wala pa kaming pinapasa dahil hindi pa humihingi ang NBI. Sabi ko nga kanina, tinitingnan ko yung sakpila nila, ang dami nilang hinihingi ng mga pictures, chat, may screenshots, pero hindi nag-dwell yung questioning doon sa hinihingi nila. So may mga iba silang tinanong. If you don't mind, sir, ano po yung mga natanong? Ano po yung mga natanong sa inyo, sir? Ako, hindi ko na-monitor lahat dahil mag-isa lang ako. So, iniikot-ikutan ko lang sila. At saka, pinabayaan ko actually ang NBI. May time nga na nakaupo lang ako doon, nagbabasa, dahil pinabayaan ko sila. Hindi ko sinamahan yung mga 18. Sir, isa daw doon sa maleta delivery nangyari pa sa panahon ni former Speaker Velasco under Duterte administration thereafter. Yun ang pinagtatakahan ko. Dahil hindi pa namin sinusumite yung original ng mga pictures na siyang susuriin ng NBI. Makikita mo naman sa metadata ng photo. No? At sigurado ako yung binabanggit nila hindi nangyari nung time ni Duterte. At to be specific, yung sa bahay ni Congresswoman Kimbo, ang binabanggit nila na time pa raw ni Velasco. Ang source kasi ni Ombudsman dyan, if I'm not mistaken, si Congressman Pido Garbin ang nagsabi. Si Pido Garbin naman, narinig ang kwento ni Kimbo. Pero makikita naman nila sa picture later on na ang picture, I think, if I remember correctly, September 17, 2022 ang picture. So, pero it's too early for them to say this kasi hindi pa nga nila sinusuri yung picture. Okay. So, salamat po ha. Okay. Gutom na kami. Ako, masakit na ulo ko. Kasi hindi pa kami kumakain ng lunch. Sir, pwede last? Honestly. Sir, last na lang. During your stay at the NBI, you posted something on Facebook na parang people are nagka-canalize doon sa investigation to tag you guys as destabilizers. Ano po yung pinaghugutan nun, sir? May kinalaman po ba to dito sa investigation ng NBI, sir? In fairness sa mga investigators, okay naman sila, no? Pero I received information from the higher-ups na I personally tatargetin nila as an active member of a group plotting to destabilize this government, which I find very funny at the very least. Pero yun ang purpose nila, no? Na they will shepherd the investigation towards proving na merong akong involvement sa destabilization. Kaya sinabi ko na kaagad yun. And my source is a reliable military officer. Active military officer na one-star general pa. So,
For the Okay, salamat. Yun na lang po muna. For the record, you're denying, sir? Anong motibo doon? Okay, last no, ito yung kinakalungkot ko. Dahil yung investigation na ito ay naging politicized. Hindi na legal lang eh. So we are facing a political problem. Kaming 18 plus ako, we are facing a political problem because no less than the director had been mouthing so many things that preempted the result of the investigation. Katulad lang kaninang umaga, meron siyang sinasabi na yung picture nga daw, no? Na sinasabi rin ni Ombudsman ay Duterte time pa. Eh hindi pa natatapos itong investigation eh, di ba? So yun yung worry namin. Hindi na ito honest to goodness na investigation dahil tinutulak nila sa aspeto o sa isang realm na politika na. Eh, we have no political or even pontifical ambitions. Ang gusto lang namin simple, makilahok, sumali, umambag para lumabas ang katotohanan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun lang ang intention namin. Huwag naman nilang sabihin destabilizers kami. Salamat. Thank you, Attorney.